Habang tinatakot ni Donald Trump ang power grid ng Iran, lumalakas ang babala ng mga opisyal. Kung lalapit pa ang digmaan sa Butcher, baka lumampas pa ito sa Iran. Hindi na lang blackout, presyo ng langis o daanan ng barko ang inaalala ngayon. Tungkol ito sa Bushehr, ang tanging gumaganang nuclear power plant ng Iran sa Gulf Coast. Ano ang maaaring mangyari kung lumapit ang labanan sa aktibong reactor na ito? Sabi ng IAEA, may projectile na tumama malapit sa planta noong Abril 4 na nagdulot ng pagkamatay ng isa at pagkasira ng gusali. Nagbabala ang pinuno ng World Health Organization na ang pag-atake sa nuclear facility ay maaaring magdulot ng mga epektong pangkalusugan na mararamdaman sa loob ng maraming henerasyon. Kaya sensitibo ang Bushehr dahil malapit ito sa mga pangunahing ruta ng pagpapadala sa gulpo, mga sentrong pamayanan sa baybayin at mga desalination system na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong tao para sa inuming tubig. Ang isang seryosong pag-atake doon ay maaring magdulot ng paglala ng militar tungo sa isang pangrehiyong emerhensya sa kalikasan at pampublikong kalusugan. At malinaw na ipinapakita ng Iran na meron din itong mga sariling target. Ang magiging reaksyon ng Iran ay gantihan ang anumang ganoong pag-atake. Malinaw na sinabi ng aming sandatahang lakas na kung atakihin ang infrastruktura ng Iran, tutugon kami sa kaparehong paraan. Ang aming sandatahang lakas ay tatargetin ang anumang katulad na infrastruktura na pagmamay-ari o may kaugnayan sa Estados Unidos o anumang tumutulong sa kanilang agresyon laban sa Iran. Nagbabala ang Tehran na posibleng atakihin ang Dimona nuclear site ng Israel kung lalala pa ang digmaan. Sa naunang pag-atake bilang ganti matapos ang mga pag-atake ng Israel sa infrastruktura ng enerhiya ng Iran, inangkin ng Iran na tinarget nila ang lugar ng Dimona, ngunit hindi bababa sa isang misil ang tumama sa isang residential na lugar sa halip. Inutusan namin ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang IDF na ipagpatuloy ang malakas na pag-atake sa pambansang infrastruktura ng teroristang rehime ng Iran. Malalaman ng teroristang rehime ng Iran ng patuloy na agresyon laban sa Israel at ang duwag at kriminal na pagpapaputok sa mga mamamayang Israeli ay magdudulot ng mas matinding pinsalang ekonomiko at estratehiko. Umabot na sa buong gulpo ang mga banta ng Iran. Tinukoy ng Tehran at mga kaalyado ang mga infrastruktura ng enerhiya sa rehiyon, kabilang ang Baraka Nuclear Power Plant sa UAE, na isa sa pinakasensitibong estratehikong lugar. Kaya hindi na lang ito simpleng labanan tungkol sa pamimilit na militar o paggamit ng enerhiya bilang panggigipit. Binantaan ni Trump ang infrastruktura ng kuryente ng Iran, habang binantaan ng Iran ang mga nuclear at enerhiya pasilidad ng Israel at sa gulpo. Dahil nasa sentro na ang voucher ng pandaigdigang pangamba, lumalala ang takot na baka magdulot ng nuclear na sakuna ang isa pang atake. Dumiretso tayo ngayon sa White House kung saan naghihintay ang senior US correspondent na si Mike Wagenheim. Mike, may isa na namang presidential press conference na naka-schedule sa loob ng wala pang 2 oras. Isang formal na press con sa pagkakataong ito. Hindi tulad ng sinabi niya kanina, kasama ang Easter Bunny, kahit gaano kaseryoso ang mga pahayag niya. Tingnan mo, Mike, kailangan ba tayong kabahan sa press con na ito? Alam mo, medyo nasasanay na tayo sa walang tigil na ingay at mga pahayag na lumalabas mula sa White House. Si Trump sa totoo lang ay mas madaling lapitan kaysa sa ibang naging presidente sa kasaysayan. Kasama rin dito, alam mo, yung pakiramdam na laging may kailangan sabihin, na palaging kailangan niyang magbigay ng komento o paliwanag tungkol sa isang bagay. Madalas, nagkakaroon ng magkaibang mensahe at minsan nabubura o natatabunan ng isang komento kahit 5 minuto pa lang ang lumipas. Kaya parang kabadong-kabado kami dahil digma nito at usapin ng buhay o kamatayan. Pinag-uusapan natin ang posibleng malaking operasyong militar na mangyayari bukas o sa mga susunod na araw kapag lumampas ang bagong deadline. At sa kabilang banda, ang tanong ay, gaano ba natin sineseryoso ang sinasabi niya? Gaano ba natin dapat literal na intindihin ang sinasabi niya, hindi lang kung gaano kaseryoso, kundi kung gaano kaliteral pagdating sa mga deadline at mga banta? Kaya may halong ganong pag-iisip dito. At nagiging delikado minsan kapag nagiging manhid na tayo. Natuto ang mga Iranian noong 1 taon nang naging manhid sila at nalaman nila ilang oras matapos lumipas ang 60 araw na deadline na tinatamaan na ng mga Amerikano ang kanilang mga pasilidad nuklear.
kaya gumagana ito sa magkabilang panig. Marami ang naghihintay sa sasabihin niya pero ayos lang naman. Dapat ba natin itong unawain ng literal pagdating sa susunod na mangyayari? Tingnan mo, Mike, dahil nandito ka sa US, mas marami kang naririnig na lokal na usapan kaysa sa amin dito sa Israel. Paano mo ilalarawan ang atmosfera sa US ukol sa digmaang ito? Ano masasabi mo sa kasalukuyang direksyon nito? Patuloy ba itong bumabagsak? Kung tungkol mismo sa Pangulo, hindi ko ito ituturing na tuluyang pagbagsak. Pero syempre, alam mo, hindi pabor sa kanya ang mga resulta ng survey sa ngayon. Napag-usapan na natin ito ilang linggo na ang nakalipas. Habang tumatagal ang digmaan, lalong nagiging problema ito para sa Pangulo, administrasyon at buong Partido Republikano. Alam natin na maapektuhan ng pandagdigang presyo ng enerhiya kahit bago magsara ang kipot ng Hormuz. Alam nating dadami ang nasawi habang tumatagal ang digmaan. Alam nating mangyayari ito. Isinama ba ito sa plano? Sana isinama ito sa pag-iisip at pagpaplano ng administrasyon dito. Pero sa tingin ko, lahat ng ito ay maaaring inaasahan na. Ang pagbaba ng survey resulta ay dulot ng lumalaking pag-aalala sa loob ng Partido Republikano. Tungkol sa magiging epekto nito sa midterm elections, tungkol sa direksyon ng partido sa inaharap. Mula lahat ng ito ay maaari nating nakita na darating. Mas mahalagang tanong, isinama ba talaga ng administrasyon ng lahat sa desisyon nila o humahabol lang sila ngayon? Tulad ng sabi nila, matagal na naming alam at pinaplano ito. Hindi lang namin ilalabas ang mga plano ngayon para hindi makinabang ang kalaban. Panahon lang ang makakapagpatunay ng tamang sagot. Tama, hindi ko sinasabing pabagsak na ang digmaan, pero malinaw na hamon pa rin ito para sa Pangulo dahil sa pananaw ng mga Amerikano. Makikita natin ulit. Mike, ibig kong sabihin, dadalhin niya ito sa atin at pag-uusapan natin ito ng masinsinan kasama ka sa loob ng wala pang 2 oras mula ngayon para sa mga nanonood. At dito, kapag muling magkakaroon ng formal na press conference ang Pangulo mula sa White House doon. Salamat sa balita mula sa Washington, Mike Wagenhan. Kasama natin dito sa studio si Senior Correspondent Owen Alternant at si Dan Perry, International Affairs Analyst at dating European Middle East Editor ng Associated Press. Owen, una, pag-usapan natin ang pinakabagong mga diplomatikong hakbang. Tawagin na lang natin itong ganun. Hindi ko alam kung masasabi talaga natin negosasyon nung nangyayari o kung ano man ito. Pero ipaliwanag mo sa amin ngayon, pati na rin sa nakaraang oras, kung ano na ang lagay at ano ang nangyayari habang nagpapatuloy ang kampanyang militar na ito. Una sa lahat, tiyak na negosasyon ito. Isa itong negosasyon kung saan ang isang panig ay naglalabas ng panukala, ang kabilang panig ay sumasagot, at sinusubukan nilang alamin kung maaari silang magkasundo sa gitna. Hindi ibig sabihin na sigurado magiging matagumpay sila, pero tuloy ang negosasyon. Tungkol sa Iran, tumubo nito sa pansamantalang panukala ng mga tagapamagitan para tapusin ang digmaan gamit ang planong may 10 punto. David, kung tututukan ang mahalaga sa 10 puntos, nais ng Iran ang permanenteng pagtatapos ng digmaan, hindi pansamantalang tigil putukan. Halimbawa, kung US ang magmungkahi. Panig ng digmaan, hindi nila sinasabi na ihihinto na nila ang mga labanan laban sa kanluran o bahagi ba yun ng kanilang panukala? Sabi nila, tapusin ang labanan sa rehiyon kaya ititigil ang mga pan-atake. Magkabilang panig ang magtatigil putukan. Wala pa rin silang pangakong ititigil ang pagpupondo sa mga proxy o para sa pangmatagalan, pero parehong panig ang hihinto sa mga direktang pag-atakeng militar. Ngunit hindi ito magiging 45 araw na pansamantalang tigil putukan para sa isang pinal na kasunduan tulad ng panukala ng mga tagapamagitan mula Estados Unidos gaya sa Gaza. Sabi ng Iran, gusto namin ng permanente at ganap na pagtatapos. At yan ang naging mahalagang tema ng Iran nitong nakaraang linggo. Ayaw nila ng sitwasyon gaya sa Gaza o sa Lebanon kung saan may tigil putukan pero kumikilos pa rin ang Israel para ipatupad ang tigil putukan at itaguyod at protektahan ang interes ng Israel kahit na nagsimula na ang tigil putukan. Ayaw iyon ng Iran. Gusto nilang matapos ang labanan at pisikal na pag-atake at magkaroon ng kasiguraduhan na mangyayari ito. Ayan ang una, para makabalik sila sa dati nilang ginagawa. Sige. Tama. Pangalawa, Hormuz. Nais ng Iran ng mga protocol para sa ligtas na pagdaan. David, hindi ko alam ibig sabihin yan, pero hindi naman siguro ibig sabihin na makakadaan ng mga barko na hindi nagbabaya, gaya ng dati, bago ang digmaan. Para may planong regional na mekanismo, kung saan lahat ay makakatanggap ng bayad. Pero malamang hindi ito papayagan ng Estados Unidos, ibang gumibili ng langis at ng pandaigdigang ekonomiya. At ano kaya ang magiging itsura ng protocol na ito? Magiging patas ba ito para sa Iran, sa mga estado sa Gulpo? Maraming tanong tungkol sa ibig sabihin yan. At kailangan nating maintindihan pa ng mas mabuti kung ano ang ipinapanukala ng mga Iranian.
Malamang hindi ito papayagan ng Estados Unidos. Dalawa pa, rekonstruksyon. Nitong 2 linggo, sabi ng Iran, David, parang katawa-tawa pero gusto nilang bayad pinsala. Kaya isinama yon sa kasunduan, pati ang pag-alis ng mga sanksyon. Sa madaling salita, Ano ang makukuha ng Estados Unidos? Bahagyang pag-angat ng pagbabawal sa Strait of Hormuz. Kapalit dito, makukuha ng Iran ang permanenteng tigil, putukan, pagtanggal ng parusa at bayad pinsala. Parang silang nagtakda ng mga kondisyon bilang panalo mula sa panig ng Iran. Nakita natin ang pagbabago ng kwento mula simula ng digmaan hanggang sa walang ingat at labag sa batas na pagpugot sa liderato ng rehimen, isang bagay na hindi pa nakita noon. hindi maisip ng mga tagapag-aral ng digmaan ang mga ideya noong mga nakaraang siglo. Umasa tayo na matatakot at matututo sila. Maaring handa na silang tanggapin ang mga kondisyon ng pagsuko ayon sa kanilang pananaw. Nagsimimula ang digmaan dahil hindi tinanggap ng mundo ang asal ng Iran. Israel at US ang nagpasya na ipilit ang pagbabago. Ano kaya ang posibleng pagbabagong iyon? Sa pinakamagandang kaso, bumagsak ang rehimen. Yun ang inaasahan natin. Pero hindi ito mangyayari kung walang aktual na tropa sa lupa habang may digmaan. Pwede pa rin tayong umasa pagkatapos ng digmaan. B. Magbabago ang asal ng Iran, hindi lang sa uranium enrichment para sa armas, kundi pati sa walang limitasyong paggawa ng ballistic missile. At ang suporta sa pagpupundo at paggabay sa mga proxy militia. Nagpapalaganap ng kaguluhan, kamatayan, pagkawasak at sumisira sa soberanya ng rehiyon at buong Arabong mundo. Ngayon, nakakagulat dahil walang plano para sundan ang pagpugot sa liderato at dahil ang US, kahit na nakita na nila ito, ay mukhang walang plano para pigilan ang pagsasara ng Strait of Hormuz na halos agad na nangyari kahit na ito ay isa ito sa mga pinaka-inaasahang mangyari. Ganito ang sitwasyon na yun. Simula pa lang, sinabi na ni Trump na aabot lang ito ng 4 hanggang 6 na linggo at nagtakda siya ng panahon. Ngayon, Ang kalaban natin ay mga panatikong jihadist na walang pakialam sa pinsala sa Iran. tungkol ito sa kabilang buhay. Sa madaling salita, sa sandaling iyon, ang naging pananaw nila ay kailangan lang nilang makaligtas sa digmaan bilang rehimen. Hindi bawat individual, pero ang rehimen ang makaliligtas sa digmaan dahil sa pagharang sa kipot ng Hormuz. Patuloy na tataas ang presyon sa pandaigdigan ng ekonomiya at mapipilitan silang umatras. At kapag umatras sila, maaring kapalit nito ay ang pagbubukas muli ng kipot ng Hormuz na dati namang hindi sarado. Hayaang Iran na nagmumungkahi ngayon na bahagyang buksan ay sukdulang kapal ng muka mula sa Tehran. Hindi ka panipaniwala. At para kay Trump, napipilitan siyang mamili kung tatapusin ang digmaan sa isang posisyon na mukhang mas masama pa sa simula o kung magpapalala pa ng sitwasyon. Ngayon, ang pagpapalala mismo ay parang kaakit-akit pakinggan. Makikita mo na maraming tao ngayon, baka pati si Trump mismo, sa loob ng ilang oras ay magsasabing, kailangan nating magpalala. Sa totoo, ilang mungkahing pagpapalala ni Trump ay malinaw na krimen sa digmaan. Problema ito kapag inilalatala sa tweet o post sa truth. Pero kung ang rehimen ay hindi mapapaniwala dahil wala silang pakialam sa magiging resulta, may totoong problema tayo rito. At bumabalik ako sa kung paano ako nagsimula. Kung lalabanan mo ang mga taong ito, malamang ang tanging makatotohanang layunin ay ang pagpapalit ng rehimen. At dahil walang plano doon, nagulat ako kasi akala ko matapos alisin ang pamunuan, may plano na sila para sa kudeta militar. Sa huli, sa tingin ko, makukumbinsi nila ang mga Iranian na buksan ang kipot at siguradong aangkinin ni Trump ang kredito. Nakakahiya man, ipapakita ito bilang pansamantalang tigil-digma gaya noong nakaraang Hunyo. Ibig sabihin, bugbog na sila natalo at kalahati ng kanilang pamunuan ang nawala. Malaki na ang posibilidad ng kudeta ng militar. Mga mamamayang Iranian, siguro pati ang hukbong Iranian, kumilos kayo at palayain ang inyong mga sarili. Kung isasantabi natin ang lahat ng hirap, mauulit lang ang nangyari noong Hunyo. Bakit hindi nila itigil ang digmaan at umasa sa mas maganda? Ititigil muna natin dahil nagsasalita si Pangulong Trump. Lilipat tayo sa White House para pakinggan siya ng live. Alam mo, magaling ako sa ganito. Umiikot ako, tinitignan ko. Gusto nilang makita tayong manalo at makauwi. Nagpapasalamat din ako sa CNN. Siguro ngayon lang sa buhay ko, nagsagawa sila ng survey. Sabi ng iba, nawawala na raw kay Trump ang MAGA. Hindi totoo, mahal pa rin ng MAGA ang ginagawa ko. At may malaking survey ang CNN sa mga MAGA voters
Napakahalaga raw, Harry. At nagpatuloy siya, sabi niya, nakakagulat ito. 100% ang suporta. Sabi niya, hindi pa ako nagkaroon ng 100% na survey sa kahit anong bagay nun. Sinusuportahan niyo ba si Trump, mga MAGA? Karamihan sa inyo ay Republikano. At kung titingnan mo, masasabi ko na ang MAGA ang bumubuo ng karamihan, mga 75% ng Partidong Republikano. Tama ba? Kaya lumabas sila at nagsagawa ng survey at bumalik ang CNN na may 100% na suporta. Sinusuportahan nila tayo pero gusto rin nilang matapos ito at makauwi na tayo. Tandaan, ang digmaan ay tumatagal ng taon. Nandun tayo ng 34 na araw at winasak natin ang isang malakas na bansa sa panahong iyon. Kung ako ang masusunod, gusto ko ring kunin ang langis. Sa tingin ko, hindi talaga maiintindihan ng mga tao sa Estados Unidos. Bakit andin pa rin tayo? Paano mo alagaan ang mga Iranian kung lagi kang sumusunod sa kasama mo? Sino ang kasama mo? Well, iyan ay isang radical na makakaliwang grupo ng mga siraulo kung tutuusin. Hayaan mo akong sabihin. Napakagandang tanong yan. Ang mga tao sa Iran ay nababahala kapag walang pagsabog ng bomba dahil gusto nilang maging malaya kaya nais nilang makarinig ng bomba. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagpo-protesta ay dahil sinabihan silang kapag ginawa nila ito, tulad ng wrestler at mga kaibigan niya, babarilin sila agad. At yan ay isang kautusan na nakasulat. Kapag nagprotesta sila, kapag lumabas sila sa kalsada, babarilin sila agad. Wala silang baril. Nagpadala kami ng ilang baril, pero yung grupong dapat mag-abot, sinabi ko at tinukoy ko mismo sa mga tao ko, nagpadala kami ng maraming baril para magamit ng mga tao laban sa mga siga. Alam mo ba ang nangyari? Yung pinadalhan nila ng baril, inangkin kasi nagustuhan nila, kaya sabi nila, kanila na lang. Kaya labis akong nadismaya sa isang grupo at malaki ang babayaran nila para riyan. Pero lalaban ang mga mamamayan ng Iran kapag alam nilang hindi sila babarilin at kapag makakuha na sila ng mga armas. Kung may mga armas sila, kahit hindi marami, kung may mga armas sila na pwedeng gamitin laban, at alam mo kung ano mangyayari, susuko ang Iran sa loob ng 2 segundo dahil hindi nila kakayanin yon. Pero sa Iran, wala talaga silang kahit anong sandata. At sinabi na sa kanila ng direkta, kung lalabas kayo sa kalsada, papatayin kayo. Ngayong umaga, at may medyo mapagkakatiwalaan tayong impormasyon tungkol dito, 45,000 na mga nagpoprotesta ang napatay. Talagang masama. Sabi mo, minasak na ang Iran? Kamanghamang ang init. Magandang bansa yon. Hindi sila makaganti. Wala silang kakayahan. Ibig kong sabihin, may natitira pa silang ilang mga misil. May natitira pa silang drone pero wala na silang kakayahan. Nagkataon lang na may tinamaan silang eroplano pero nailikas din natin sila. Napakagaling ng pagsagip sa 2 tao. Sabi ng iba, hindi pa raw nangyari yun dati. Kasi karaniwan kapag pinabagsak ang eroplano ninyo sa malalim na teritoryo ng kalaban, hindi na nila nasasagip ang mga sakay dahil baka umabot sa 200 at 50 tao ang mawala para mailigtas ang isa. Kaya masama talaga yon. Kailangan naming magdesisyon, gagawin ba namin or hindi? Ginawa namin. May mga helicopter kami ngayon na puno ng tama ng bala. Malamang alam mo na yon. Malaking karangalan para sa akin na naipagawa ko ulit ang ating militar sa unang terminyo ko at ginagamit natin ito ngayon sa pangalawang terminyo. Tayo ang pinakarespetadong bansa sa mundo na may pinakamalakas na militar. Salamat. Kaya may press conference tayo at nandun kayong lahat para makapagtanong. May press con tayo mamaya. Ano gusto mong itanong sa kanya? Kung ano ang gusto niyang sabihin, can you tell us your message? Natagpuan ng mga bata ang papatay. Lahat ng ito ay nangyayari para sa kanilang kinabukasan, para maging ligtas sila sa mga darating na taon. Nakikipaglaban kami para sa mga bata na ngayon ay nasa isang war zone. Pinananatili namin silang ligtas hanggat maaari. Pero nakikipaglaban din kami para sa kanilang mga magulang, mga lolo at lola. Nakikipaglaban kami para sa kanila, nakikipaglaban kami para sa kanilang kinabukasan. Sasabihin ko sa iyo, malinaw na sinabi sa akin, pinaka hindi masaya ang mga Iranian kapag tumitigil na ang mga bombang naririnig sa paligid.
Iyan ang problema. Kapag tumigil na ang mga yon, dahil ibig sabihin nun, babalik pa sila. Gusto namin bumalik sila. At alam mo, alam yun ng lahat. Nakikita yun ng lahat. Kaya sana matapos na ito agad. Mulay, maraming iba't ibang alternative. Marami tayong mga alternative. Pwede tayong umalis na yon at aabutin sila ng 15 taon para mabuo ulit ang meron sila. Pwede tayong umalis na yon. Gusto kong tapusin ito. Hindi dapat magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Mga baliw sila at hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang mga sandatang nuclear sa isang baliw. Salamat.